Ayan, good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Uno Online Vlog TV. Mga idol, saan man panig kayo ng ating bansa naroon, muli ko kayong binabati ng isang magandang umaga. At nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ganoon din sa ating mga follower. At syempre naman mga idol, kung bago ka pa sa ating programa ito, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button. Pero mga idol, sana samahan nyo ako sa maikli sandali ng ating kwentuhan na may kaugnayan pa rin sa napapanahong mga content sa larangan ng mga kababalaghan. Pero shoutout muna sa ating mga kapwa vlogger dyan sa larangan ng Ghost Explorer at sa larangan ng mga Ghost Hunter. Pero mga idol, umpisa na natin ang ating kwentuhan na may kaugnayan sa mga engkanto. Na yan ang malimit ngayon paksain sa mga video na may mga nagkukwento di umano nang galing sila sa lugar ng Biringan. Oo. Alam niyo mga idol, yung Biringan, ginagalang ko yung mga paniniwala ng iba tungkol dyan, pero ako hindi ako naniniwala dyan sa Biringan. Naniniwala ako na may mga kaharian ang mga engkanto. May mga sarili silang lungsod tulad dito sa atin dahil sila nasa kabilang panig ng ating mundo. Pero may mga lagos na niya sila galing sa kanilang mundo patungo dito sa ating mundo. Kaya nga, kung yung Biringan na binabanggit malimit ng mga nagbablog, totoo yan, ginagalang ko ang kanilang paniniwala tungkol dyan. Pero ako, hindi ako naniniwala dyan sa Biringan. Marahil kung yung Biringan yan, totoo, isa lang yan sa mga kaharian ng mga engkanto, diba? Tama? Mga idol, subaybayan nyo, meron ako ikukwento tungkol dyan sa sistema ng nanggaling sa kaharian ng engkanto. Pero siya mismo, nanggaling siya ron, hindi niya sinabi na yun ang Biringan. Pero isa lang ang nabanggit niya, napakagandang syudad. Yung kasama namin dati, mga idol sa trabaho, siya mismo nakarating sa kaharian ng mga engkanto na hindi niya sinasadya. Dahil doon sa project na aming ginagawaan ay may malaking puno ng akasya. At nung siya magawi doon, kami mismo nagtaka, bigla siya naglaho. Hanggang sa natapos ang aming project ay hindi na namin siya nakita. Pero pinag-isipan pa rin namin na baka sa hirap ng trabaho lumayas o umalis nang walang paalam. Pero di kayo maniwala mga idol, lang muli siya magpakita sa amin. Kumigit kumulang 8 buwan na siya'y nawala. Nung magpakita siya sa amin, pumunta siya doon sa aming bahay na dati namin tinitirahan. Dahil doon nakatira yung aming boss. Lahat kami sama-sama sa isang baraks. Kung ano yung kanyang kasuotan nung siya'y nawala sa loob ng 8 buwan, walang nagbago. At hindi siya nagmukhang gusgusin. Kung siya'y nagpalaboy-laboy mula nung siya'y nawala at nagpalaboy-laboy lamang dito sa atin, baka daig pa niya yung tinatawag na mga taong grasa sa dumi. Sipin mo, 8 buwan ka walang bihis-bihis, halimbawa. Nagpagala-gala ka, marami ka na. Pero siya, kung ano yung suot niya nung mawala siya, yun din. Walang pinagbago, pati itsura niya. Pati yung tsinelas niya suot, wala, lahat na bago.
Ganun. Kaya, yung nagkukwento tungkol sa Biringan, na nakarating sa Biringan, ang tanong ko, gaano siya katagal doon sa loob ng Biringan? Dahil yung barkada namin, na kasama namin sa trabaho, nung mapaloob siya o makapasok sa kaharian ng mga engkanto, ang sabi niya, humigit kumulang lang na 1 oras siya ron. Humigit kumulang 1 oras siya, pero inabot siya ng 8 buwan na nawawala. Ganoon katindi ang sistema, mga idol, ng sa lugar na sinasabi ninyo na mga biringan-biringan na yan. Pero isipin mo, iba ang oras nila at araw sa atin. Sa loob ng kulang-kulang 1 oras niya na nawawala, ang katapat sa atin dito 8 buwan na siyang nawawala. 8 buwan na siyang hinahanap. Kulang-kulang 1 taon, di ba? Kaya yung nagkukwento, nakarating daw siya ng Biringan. Kung totoo nakarating siya ng Biringan, ang unang tanong, gaano siya katagal doon? Inabot pa siya ng 1 oras sa loob ng Biringan? O mahigit? Kasi kung sinasabi niya na nakadalawang araw siya sa loob ng Biringan, kalokohan na yun. Kasi yung 1 oras nga lang, 8 buwan ang katapat sa atin . Yung 2 araw, taon na yun. Oo, baka yung 2 araw niya, bumibilang na yun dito ng 20 taon na nawawala siya. Kasi nga, ibang oras nila, ibang araw . Yun, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, itong inyong lingkod, pagdating sa karanasan tungkol sa mga kababalagan, nabanggit ko na sa inyo na ako'y dating pintor at sa mga lugar na aming mga pinagpipinturahan, nakakaranas din kami ng kababalagan. Oo, kaya yung tanong din sa akin na totoo ba na ang isang haunted house o yung abandonadong lugar may mga masasamang elemento. Meron. Totoo yun. Kasi ang isang bahay o isang compound, kapag yan inaabandonado ng 1 hanggang 2 buwan, lalo't bumilang na ng taon, pamumugaran niya ng mga masamang elemento. Oo, dahil kasi yan ang gustong-gustong pamugaran, lalo na ng mga engkanto, tahimik na lugar. Diba, yung lugar, compound. Pag may mga engkantong naligaw sa lugar na yan, mamamahay na yan dyan. Hindi na aalis yan. At walang makakapagpaalis sa kanila dyan, maliban na may malakas na pwersa na magpapalayas sa kanila. Kaya gano'n mga idol, yan naman ay napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga yan ang malimit na content sa mga pagbablog. Pero yung nakakarating sa Biringan, sabihin na natin totoong nakarating sila sa Biringan. Pero marahil yung Biringan na binabanggit nila ay isa lang yan sa kaharian ng mga engkanto. Nabanggit ko na sa mga unang video ko, ang engkanto 3 klase. Pula, itim, at puti. Ang uri ng mga engkanto. Kaya yung binabanggit nilang Biringan, anong uri ng engkanto, ang nariyan. Di ba? Sana dinidescribe nila kung anong uri ng engkanto yung napuntahan nilang kaharian o yung sinasabi nilang Biringan. Kasi nga, yung kasama namin nakarating sa kaharian ng mga engkanto, ang sabi niya, iba ang itsura ng mga engkanto sa atin. Oo. Ang papangit daw ng itsura ng mga engkanto na nakasama niya doon sa kaharian, pero napakaganda ng lugar. May mga nilalang din daw doon ang mga may itsura, pero mas nakakadamang yung pangit. At maiitim. Yun ang mga engkantong itim. Kasi mga idol, ang engkantong puti, wala yan dito ang kaharian niya. Nasa taas. Alipores ng mga itaas yan. At yan ang mga tumutulong sa tao. Pero yung engkantong itim at yung engkantong pula, yan ang mga mabalasik. At tatandaan nyo mga idol, yung mga idol nating
ghost explorer dyan, mag-iingat kayo sa mga pinag-i-exploran yung lugar dahil may pagkakataon na yung mga masamang espiritu ay susundan kayo niya sa inyong bahay. Oo. Tulad nung naikwento ko sa inyo nung nakaraan, meron akong kaibigan na pinirwisyo ng mga engkanto sa isang beach dahil maingay sila, nagalit siguro yung namamahay na engkanto ron, maingay sila eh. Dahil ang mga engkanto ayaw nang maingay yan. Overnight sila, 10 oras ng gabi, ingay-ingay nila. Nagalit, may nagpakita sa kanila. At yung oras na yun, 10 oras ng gabi, pinalayas sila, sinabihan sila na malis na kayo sa lugar na to. Pag hindi kayo umalis, may masamang mangyayari sa inyo. Kaya yung oras na yun, nag-evacuate sila. Tumuloy sila sa bahay ng isa nilang kaibigan. Pero, sinundan pa sila roon. Nung naroon na sila, nung nandoon na sila at nagkukwentuhan sila, sinundan sila nung nagpakita sa kanila. At ang sabi, hindi nyo na ako matatakasan. At ang sabi sa kanila, kukunin sila isa-isa. Yan mga idol ha, yung mga masamang elemento, minsan pagka yan nabulabog at nagalit sa inyo, lalo't wala naman kayong kakayahan, may posibilidad na puksain kayo niyan o patayin kayo. Dahil ang mga engkanto, pumapatay talaga yan eh. Oo, lalo sa mga walang kakayahan, yung walang alam, mapatayan. Dahil pag nagalit siya at taperwisyo nyo, bibigyan ka ng sakit. Kaya yung mga ghost explorer natin dyan, ang advice ko lang, mag-iingat kayo sa mga pinupuntahan nyo dahil kapag yung mga masamang elemento na bulabog at nagalit sa inyo, maliban na kung hindi nila kayo kaya. Kung hindi niya kaya ang sitwasyon mo, pwede na hindi ka nila perwisyuhin. Pero pagka kaya ka, may peligro ka. Ganon mga idol. Kaya ka, yung nagkukwento na nanggaling sa Biringan, kung sino ka man, ginagalang ko ang prinsipyo. Lalo na doon sa mga naniniwala sa Biringan, ginagalang ko ang kanilang mga paniniwala. Dahil ako, hindi ako naniniwala sa Biringan, ang kaharian ng engkanto marami kahit saan. Meron yan. At kung saan lugar may engkanto, may vortex yan na pinagdadaanan. Mga idol, dito lang sa lugar namin, may vortex dito eh. Oo. Kasi yan, hindi yan makakalabas sa kanilang kaharian, sa kanilang lugar, kung wala silang lagusan patungo dito sa atin. At yan mga idol, yung vortex na banggit ko na sa mga una kong video, nakakatakot yan. Mag-ingat kayo dyan kasi kalimitan niya sa mga puno. O kapag nakakita kayo ng isang puno o sa anumang lugar na parang umaalon, huwag mong lalapitan yan. Vortex yan. Dahil yan, kapag yan nakita mong parang umaalon, merong nanggaling dyan sa loob na lumabas. O kaya merong galing dito sa labas na pumasok dyan sa loob. At kapag nahigop ka niyan, gaya nung nangyari doon sa kinukwento ko na kaibigan namin, barkada namin, kasama sa trabaho, nahigop siya ng vortex. Imagine, sabi nga niya, umihi lang daw siya, nagtaka siya, bakit napunta siya sa isang lugar na hindi naman niya alam kung anong lugar yun. At mabuti na lang, meron siya nakilala doon na engkanto na naging kaibigan niya. Palibasa, bagamat pangit yung itsura ng engkanto, ginawa niya makipagkaibigan sa hangad lang niya na malaman kung nasaan siya. At doon niya nalaman, nasa kaharian siya ng mga engkanto. At sinabi niya, sa malaking puno lang daw siya umihi. Ba't siya napunta doon? Ayun nga mga idol, kasi nga, yung hindi niya alam, yung puno na inihian niya, ay vortex pala. Kaya ganoon mga kaibigan, mag-iingat kayo sa mga lugar na masukal o yung mga mapunong lugar. Kasi baka dyan may vortex dyan, di nyo lang napapansin. Gaya nung nangyari sa amin.
Isipin mo namin na may vortex dun eh. Nagtatrabaho kami. Umihi lang daw siya doon. Napadpad siya kung saan. Ganyan, kasimple mga ka-idol. Kaya yung mga kapwa natin, mga explorer dyan na mag-iingat kayo sa mga lugar na pinupuntahan nyo. At nabanggit ko lang sa mga nakaraang video ko, sa isang compound, lalo malaki ang compound, may mga puno. Ang pangunahing namumuga dyan, mga engkanto. Sigurado yan sa labas ng bahay, sa loob ng compound. Mga engkanto nandyan. At mga maligno. Sa loob naman ng bahay, ang namumuno at naghahari dyan, yung mga masamang espiritu na kinakasangkapan ng Diablo na naghahari sa lugar na yan. Ang bawat lugar na inabandona at pinamahayan ng mga elemento, pinaghaharian niya ng Diablo. O isang naghahari dyan at nagpapakilo. Kaya kayo mga explorer, kapag medyo mahina ang inyong taglay at sinubukan kayo ng Diablo, maaaring madaig kayo. At tandaan nyo mga idol kapag ka ganyan na medyo nababanggit ko ng nakarampa ito, pag sa lugar ninyo na pinuntahan, nagmimilagro na yung area, dalawang klase lang yan. Kung hindi nyo kaya sila, umalis na kayo. Huwag kayo magtagal. Kasi pag nabulabog sila, magagalit yun. At pag may pinasukan, isa sa mga kasama nyo, sigurado, mahirap nyo na makakalaban yan. At kung hindi nyo kayang palayasin yan, yan ang mabigat nyo makakalaban sa lugar na inyong pinag-i-exploran. Sana kahit paano mga idol meron kayong konting nakuha ng idea sa akin tungkol sa mga pinagkukwentuhan natin. Mag-iwan ako ng tanong na sana meron makasagot sa comment section. Tinatanong ko lang sana doon sa nagkukwento na siya nakarating sa Biringan, anong uring engkanto ang nasa loob ng Biringan na yung napuntahan. Sana ilagay mo yan sa comment section. At kung meron pa kayong mga ibang katanungan din na gusto nyo ilagay nyo lang sa comment section para masagot din natin. At syempre, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi rin kayong updated sa ating mga video. Like and share nyo na rin ito para marami makalam at makarating sa ating mga idol itong ating pinagkukwentuhan. Mga idol salamat ng marami at sinamahan niyo ako sa maikling sandali ng ating kwentuhan. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Uno Online Vlogs TV. Ay pansamantala nagpapaalam. Paalam!